Ilang araw na guys ang nakakalipas mula nang lumabas ang balita na na-launch na pala ang TR to PR pathway ng Immigration Canada. At syempre, masaya yung ating mga temporary foreign workers dahil baka magkaroon sila ng oportunidad na maging permanent resident through this initiative. Ganun pa man, habang lumilipas sa mga araw, nagkakaroon ng agam-agam. Ano nga bang paraan or sistema ang magiging takbo ng TR to PR pathway na ito? May nagsasabi na baka raw ito'y nakapaloob na sa dati ng mga existing na mga programs tulad ng mga express entry. Ganun nga kaya? Ito ba'y isang new and separate na pathway? Yun. So, yun ang ating pag-uusapan, guys. Hello everyone! Kumusta po kayo? Si Ate Menchi po ito and welcome back sa isa na namang edisyon ng ating Menchi's Philcan Live. Thank you po for always watching and thank you for subscribing. Kung kayo po ay bago sa ating channel na ito, please subscribe. Just click the subscribe button, like and share. At pwede rin po kayong maging channel member ng ating channel. Just click the join button below. And gusto ko nang pasalamatan guys ang ating mga channel members. Thank you kay Nanette Lapira, kay Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, Ariandal Malinaw, Marlo Cuasay Marciano, at Nimpa. Salamat sa inyong support sa aking channel. Now let's go na guys sa ating topic ngayon. Well, almost everybody knows na ang TR to PR pathway ay soon ay magiging out in the open. Nakaka-intriga lang guys yung naging pahayag ng aming Immigration Minister na si Lina Diab. In-interview siya ng Toronto Star at sinasabi niya doon na ay na-launch na ang TR to PR pathway. Pero teka muna, kung na-launch na, bakit during the launching ay hindi naibalita at hindi nalaman ng media, hindi nalaman ng mga TV at dyaryo. Tapos bigla niyang sasabihin, ay na-launch na. Ayun. So, para bang, there's something behind it. Ano ho? So, with that, yun nga sabi ko, nagkakaroon po ng agam-agam sa ngayon kung ano ba talaga ang natatago sa TR to PR pathway. As backgrounder guys, ang TR to PR pathway na ito ay kasama po sa Immigration Levels Plan for this year hanggang 2028. Pero 2 taon lang mag-i-exist itong TR to PR pathway. Sa kabuuan ay 33,000 na mga temporary residents ang i-elevate to permanent residency. Talaga pong magkakaroon ng TR to PR kasi nakaplano ho talaga yan. Ano? At may sapat na budget ang Canada to do that. Ngayon, kaya nagkakaroon po ng sabi ko sa inyo kanina ay agam-agam. Ano ba yung ibang words sa agam-agam? Worry? Something like that. Yung para ho bang nagdadalawang isip tayo sa isang bagay. Ano ho? Kaya nagkakaroon guys ng agam-agam kasi yung mga statement ni Madam Lina Diab ay hindi malinaw. Hindi natin kakitaan ng certainty o ng assurance. At ang sinasabi na lang niya ay abangan sa April. Parang maghintay kayo. Parang gano'n, no? Paasa, something like that. So, may mga statement po siya na sinasabi niya doon na I am not in the position to give you the details, something like that. Ano ho? Na para bang may iba pang taong in charge para dito. So, sino yon? Ano ho? Kaya, ang sabi ng ating mga observers at tayo mismo ay nagsasabi rin na parang hindi natin mahagip kung ano talaga ang sinasabi. However, lately po ay merong nababalita na ina-announce ng immigration na this will be a one-time initiative. Yun naman yung sinabi nila noon pa, this is a one-time initiative. Kung one-time initiative, then hindi ito kasama doon sa mga nauna na. Kasi po naobserbahan na lately, ang express entry ay naging mabilis ang mga draw at nagkaroon pa ng isang draw na kaagad-agad po ay yung category po ng physicians, kaagad-agad po na nagkaroon ng draw, ang bilis, no? At meron silang binigyan kaagad ng imbitasyon na 391 at ang isang nakakatuwa doon ay napakababa ng kanyang CRS score, 169 score lang po o CRS. Yung senior managers din ay agad rin pong nag-draw, mga bagong category yan guys.
250 kaagad yung binigyan ng imbitasyon sa mababa din po na CRS score, 429 lang. And then, lately, ang daming mabibilis na draw. Ang healthcare, may 4,000. Ang CEC, may 4,000. So, sabi nila, teka, baka kasama na dyan yung TR to PR. Hindi kaya? So, kung sinasabi po na this is a one-time initiative, then, maybe not. Sa kabuuan po, nakakabitin talaga ang pangyayari at ang announcement ni Madam Lina Diab. Gusto ko rin ipaalala sa inyo na kung meron po kayong ibang PR program na posibleng inyong ma-applyan, then stick to it. Tuloy-tuloy nyo lang yan habang naghihintay kayo nitong TR to PR. Kasi hindi natin masabi ang tsansa nyo talaga dito. Ano ho? At sa dami po ng mag-a-apply, ay talagang kukulangin po yung slots para sa dami ng mga aplikante. So, keep on eyeing for a better PR pathway para sa inyo. Kung may express entry chance kayo, go to express entry. Kung meron kayong PNP, tuloy ang pag-apply ninyo sa PNP at iba pang mga programa habang tayo naghihintay dito sa TR to PR na ito. Kasi hindi pa natin masabi kung ano talaga ang kahihinatnan ng programang ito. Okay guys? So, kumbaga, incidental yung TR to PR. Pero kung meron kayong ibang other ways, go for it guys. So, ang key features po ng TR to PR na una nating ina-expect ay ganito, na merong 33,000 na pipiliin, pero that is in the course of 2 years. That's 2026 and 2027. Kung paano hahatiin ito, wala tayong clue. At ang status ng programa po ay na-launch na, soft launching. Malapit na siguro yung hard launching in April. Ito raw po ay separate sa ibang mga PR program like Express Entry. Hindi rin daw po siya incorporated sa PNP. Okay? And then it will focus on in-Canada workers. Priority po ay yung mga nagtatrabaho na, nagbabayad ng tax, integrated na sa Canadian communities, at lalo na po yung nasa rural area. Rural and regional focus. Ang mga workers po sa rural area at sa mga smaller communities ang magiging priority sang-ayon sa unang ibinabalita po nila, reflecting Canada's need to fill the chronic labor gaps outside the major cities. So, who is likely to qualify? Ang sabi po ng Immigration Canada, abangan natin ang April announcement kasi wala pang criteria, by April pa nila ipapalabas. Ang mga core elements po na kailangan ng isang aplikante ay may valid status dito sa Canada, and syempre yan po yung mga workers or PGWP. Strong roots in Canada, ibig sabihin nakapag-establish na, matagal-tagal na dito, at may ebidensya po na siya ay nakapag-build na ng buhay dito. Halimbawa, andito yung kanyang pamilya, meron na siyang, meron na siyang mga credit score, mga banking information, mga ganyan, ano? Kasi sabi nga ay rooted na dito sa Canada. Stable employment, dapat meron siyang maayos na history of employment here in Canada, ideally with the same employer or within the same industry. Yun. Economic contribution po, proof that you are paying taxes and actively contributing to the Canadian labor market. Okay, ang priority sectors. Iba-iba kasing nakikita kong priority sectors eh. Agriculture and agri-food, healthcare and care services, kasama doon. Kasama kaya ang transportation and logistics? Sabi ng iba, kasama daw. Hospitality and food services, kasama kaya? Kung kayo isa po sa maasam na makaka-apply sa TR to PR pathway na ito, paano kayo magsisimula ng preparasyon? Yung mga matatagal pong kunin, dapat ay inyo nang kinukuha at inyo nang inire-ready. Halimbawa na lang po ang English test, ang English or French language test. Yan. So, 2 years ang visa nito. Kung kumuha kayo last year, may visa pa yun. Ngayon, it's okay. Pero kung wala pa at kukuha pa lang kayo, then dapat po ay magpa-schedule na kayo sa mga exam centers ng English test. Mas mataas na score, mas maganda. Ano? Then, you should start organizing the following. Proof of status and identity ninyo, yung valid work permit. Anyway, andyan naman yan sa inyo. Ano? Yung mga passport ninyo, entry records ninyo, and other IRCC approval letters.
employment documents, current and past na job offers ninyo, employment contracts, detailed references letter with duties and NOC at saka tier. Yung mga recent ninyo na mga sweldo, mga pay stub, T4 slip, ROE kung ito'y applicable. Tax and financial records po, notice of assessment, kaugnayan, from CRA kasi sinasabi nila kailangan ay kayo ay nag-contribute sa economy kaya kasama po yung binayaran ninyong tax. Mga proof of regular tax filing ninyo to demonstrate your economic contribution in Canada. Community ties, ano ba yung mga connection nyo sa komunidad? Meron ba kayo mga lease agreement, halimbawa, may mortgage na ba kayo? Kung wala pang mortgage, siguro mga lease agreement ninyo sa inyong mga tirahan, letters of community organizations, schools, lalo na yung may mga anak dito, may pamilya rito, ang mga bata ba'y nag-aaral sa eskwelahan, yung mga ganun and other community involvement ninyo. Rural or regional connection. If you work or live in a rural area, collect the documents po that clearly show that your location, your employer, your address ay nasa isang rural area like a municipal area. As rural workers are expected to be prioritized. Yun po ang sinasabi. Yung inyong mga police clearances, kung kayo ay galing sa iba't ibang mga bansa, yung mga ganyan, educational record ninyo, kayo ba ay may assessment na mula sa WES or IQAS at iba pa, kung meron na, yan po 5 years ang visa. And other things na usually po ay ginagamit sa pag-a-apply sa permanent residency. And don't forget guys, your family members. May record din dapat sila, ready ang dokumento nila. Kung kayo ay may spouse or common law partner at kung kayo may mga anak. Yan. Dapat po ay ready ang mga yan. Yung kanilang mga birth certificate, marriage contract ninyo, etc. etc. Sapagkat yan po isasubmit din ninyo sa inyong PR application. Application fee. Kailangan din pong i-ready ninyo ang inyong application fee. Start preparing kung kayo ay interesadong mag-apply. Kung ano man po ang sistema, kailangan pa rin ninyo ang mga binanggit natin na mga dokumento. Kahit na anong PR program, kahit na anong sistema, kailangan ninyo po yan. Kaya dapat na inyong i-ready na. Okay? So ano man po ang kasapitan ng ating TR2PR, one thing is sure that this is an opportunity para sa ating mga temporary workers. Thank you for watching. Si Ate Menchi po ito. At kung kayo ay hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. You can also join and be a member of this channel. And gusto ko nang pasalamatan guys ang ating mga channel members. Thank you kay Nanette Lapira, kay Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, Ariandal Malinaw, Marlo Cuasay Marciano at Nimpa. Salamat sa inyong support sa aking channel. Hanggang sa susunod, sa Ate Menchi po ito. Bye everybody. Thanks for watching.